yung mga idol nila. Lalong nagigiba yung kanilang mga sinusuportahang politiko. Kagaya na lang ho nito mga bossing kung matandaan nyo po, di ba? Kung matandaan nyo po, kailan ba 'to ibinalita? Ngayon lang, no? Eto, Nobyembre 23, 2025, ano sabi ni Koopman? Ano sabi ni Sara Duterte? Lawyer denies false claim on FPRRD. Si Sara Duterte naglabas din ng kanyang pahayag na ang sinasabi, hindi po totoo yung yung hinimatay or whatever, 'di ba? Pero sila-sila lang din ang naglabas niyan. Ano sabi nung ni Koopman? Lawyer denies false claim on FPRRD. No, lakihan ko para mabasa ko. I would like to state in no uncertain terms that the information circulating on the internet suggesting that former President Duterte was found unconscious in his cell this morning is totally untrue. Ayan. Sila ho ang mahiling magpalabas ng mga ganyan, mga kababayan. Sila ho yung nagsasabi na, eto, ganito. Si dating Pangulong Duterte ay berewek na. Sino may sabi nun? Baka kailangan nyo pang hulaan. Diba? Kailangan pa hubang hulaan kung sino yung may sabi nung si dating Pangulong Duterte ay berewek na. Easy ho, yung nagtatago. Lumabas na ba si Bato? Comment section! Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon sa inyong lahat. Lumabas na po ba si Bato? Pumasok na po ba sa Senado si Boss Bato? Wala pa din. Hindi pa din pumapasok. Anak ng tokwa naman yun. Sayang yata yung natin buwis na ibinabayad sa kanya. Sabi ni Sir Tony Ninobla, wala nang maipagmamalaki ang mga DDS at naglalabasan na ang mga bulok ng tatay nila. At ni Sara, wala namang achievement kundi magtanim lang ng puno. Yung iisa-isa. Si Bato, wala pa. Wala pa! Anak ng tinapayang Bato, dapat yata, awol na yan. No? Hindi dapat, eto sa Senado, kung meron mang sa inyong iniwan na sinabi si Bato de la Rosa kung bakit hindi siya papasok, dapat ilabas nyo. Pero kung wala na dahilan si Bato o inilalabas na pahayag kung bakit hindi siya pumapasok, mga boss, anak ng tinapa naman, pera namin yan. Yung ipinambabayad sa inyo, ilabas nyo. Ilabas nyo kung ano man yung sinabi ni Bato na dahilan kung ba't hindi siya pumapasok. At ilabas nyo din sa amin kung wala namang dahilan. Iawol nyo na yan. Sayang, yung 300,000 na pinapasahod dyan. Di ba? Sabi dito, I have spoken to him and he is stokily awaiting the judgment of ICC appeal chambers on the matter of interim release. Wala daw katotohanan mga kababayan Balik lang tayo dyan. Ngayon mga bossing, sino ba yung mga nagpapakalat kasi ng mga ganyan? Di ba etong sila Ngalbu? Etong sila Boss Ngalbu mga bossing. Ayan sabi ni Boss Ngalbu. 1,000,000 daw ito mga kababayan. Sabi ko naman sa sarili ko, lintik na 1,000,000 kung ako ang binabayaran ng 1,000,000. Nagpapustiso na ako kung ako ang nasa kalagayan ni Boss Ngalbu. Diba? Biruin mo naman, lalabas ka sa SMA Night, nakaganon ka pa para kang tamad na tamad. Tapos, kitang-kita dito yung dalawang nakausli. Parang ganun, parang baby Dalawang nakausli dito, dalawang nakausli sa baba, sa taas. Tapos magbibigay ka ng fake news na pahayag. 1,000,000 na yon. Parang hindi ako maniwala talaga. Kababayan, magkano lang ang papustiso? Tapwi lang siguro yon. No? Tapwi sa baba, tapwi sa taas. Magandang klase na yon, malamang. 100,000. Di ba? Kaya dapat dapat si Sonsa, mga kababayan, meron ho ito dapat sariling tawag diyan. Ano 'yan? Ba't may ulo sa baba? Si dating Pangulong Duterte. Dapat ito may sariling segment si Sonsa Ano ho, no? Dapat ang pangalan ng sariling segment nito, Dos por Dos. Dos por Dos. Dos ngipin sa taas, dos ngipin sa baba.
Jason tapos sabay magpapakalat na ng fake news, ano? Ano sabi niya dito? Natagpuang walang malay si President Duterte. Loko ka, Jason baka mamaya yung sinasabi mo mahipan ng hangin, magkatuluyan na yan. Matuluyan yan. Ikaw ang may kasalanan. Natagpuang walang malay si President Duterte. No, hindi. Dapat dyan, former president na, Sonsa. No, hindi na presidente yan eh. Ulitin ko natagpuang walang malay si President Duterte sa loob ng kanyang detention room pa. Detention room, detention, di ba? Room or cell sa ICC, detention facility, no? The Hague, the Netherlands, kanina lang. Ayun, Sonsa, ang sinabi ng mismo at tingin ko araw-araw na nakikita si dating Pangulong Duterte o kung hindi man araw-araw, pero sa isang linggo nakikita niya. Wala daw katotohanan itong pinagkakalat mo na si dating Pangulong Duterte ay natagpo ang walang malay. Bakit ganyan yung estiluhan nyo? Kailangan yung umumbento. Giorno po iyan, Singalbo, mali spelling. Nagdrama na naman ang Hunyango. Di ba? Sabi ni Jennifer Senok. Alam niyo mga kababayan, hindi ko maintindihan dito sa mga ito eh. Bakit puro ka fake newsan yung mga pinagpapakalat to? Baka sabihin mo, Jason kakasuhan ko si Mark Ramos kasi sinabi fake news ako. Ayan sabi mo natagpo ang walang malay si President Duterte sa loob ng kanyang detention room o cell sa ICC detention facility. Samantalang ang sinabi ni Koopman o lawyer na walang katotohanan daw at nakausap niya pa daw dahil pinag-uusapan yung yung interim release ng dating Pangulo. Di ho ba na umaasa pa ba kayo dyan mga DDS na bibigyan ng interim release? Itong si tatay ninyo? Malabo. No? Dahil kay Roque, dahil kay Vice Presidente, lahat ng yan ang dahilan kung bakit malabo, imposible at hindi maaaring mabigyan ng interim release ang dating Pangulo. Biruin nyo, ang sinulat nyo doon, ano yung dahilan nyo? Ang dahilan nyo is, hindi naman flight risk or hindi naman magtatago kung sakali. Yung araw-araw nyong sigaw, na kidnap, pati nga kay Bato de la Rosa, di ba? Yun yung ninyo, yun yung pinapalabas ninyo. May kikidnapin naman si Bato de la Rosa, anak ng tinapa. Kikidnapin. Yung nangingidnap pa nga ang pinukpok ng ng cellphone sa ulo, ang laki ng bukol ng pulis. Di ba? Tapos kidnap. Yan dahil sa ganyan nila at kagaganyan nila mga bossing, kaya po sila hindi napapayagan ng mga interim release. Ang sinasabi ng mga supporter, nako, kapag ka nalabas na, hindi na namin nahayaan na maipasok ulit o na bumalik si dating Pangulong Duterte doon sa loob ng Hague. Isa pa ho yun. Ang usapan dyan, basta ganito, kapag kunyari, binigyan namin ng interim release, itong si dating Pangulo ninyo, basta kapag yung may hearing, babalik na, ang sasabihin lang ho sa kanila, mga boss chief amoser ng mga DDS, nako, hindi na namin ino-honor yan. Kinidnap nyo lang ang dating Pangulo. Ganyan. Di ba? Basta pag nagsasalita ang DDS, 100% fake news daw. Sabi ni Armando De Feo. Sabi ni Baste, duwag, dugyot. Lahat mo na. Bring him back home. Abo ni Mang Kanor. Pentanil, Degonyo, Airpad. Sabi ni Mr. X, F9N, may prayer vigil pa sila, Harry Barney, para bigyan ng interim release si Mau Diggs. Naku po, napakalabo nun. Malabo pa sa tubig kanal ho yun, mga kababayan. Dahil nga, ang nakikita ng ICC at pinapaniwalaan nila na meron at malakas ang supporter ni dating Pangulong Duterte at kung pagbibigyan yung kanilang interim release, malamang sa alamang hindi na ho ito a-attend doon sa mga hearing, sa mga darating na hearing. Kaya
Para sa akin ho, mga kababayan, dapat diyan na lang ang dating pangulo, eh. Tingin ko less stress pa siya diyan. Hindi kagaya 'no, kapagka yung nasa labas siya o nasa Pilipinas siya, stress na stress siya, eh. Biruin mo, yung kanyang mga kasama, yung kanyang mga, kapaniwala sa DDS, eh, ano ginagawa? Tara dito, dating pangulo, halika dito, punta tayo, mag-eleksyon tayo dito, dating pangulo, puntahan natin. Pagod pa siya 'pag nasa labas ho, mga kababayan, eh. 'Di ba? Pagod pa siya. Speaking of Harry Roque, mga bossing, ayan nga, ang sabi ni Mr. X, may prayer, vigil pa sila Harry Barney para bigyan ng interim release si Mau Diggs daw ho o si dating Pangulong Duterte. Roque